Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. Energy of Libra around this time. You are broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise what He set me free. Hallelujah. Sadness, losses grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name. So, magkaroon na ngayon ng hustisya, justice, balance. Libra energy, justice card. And wala na yung mga delays. Hindi na magkakaroon ng delays sa pagdating ng mga inaantay mo, Libra. Wala na ding makapagpa-delay. Hindi na mapadelay ng mga kaaway, hindi na sila makapanghadlang, hindi na sila makapangharang. And maging good provider, hardworking, kikita naman sa gana, maging prosperous ang buhay mo, secured financially, stable, o pwede din naman mayroong mga pagbati sa'yo dito. Kasama na hardworking, a good provider. At mamumuhay ka na ng wish, fulfilled, happy, kung ano yung nais mong mangyari sa buhay mo, yun ang mangyari na mamuhay ka ng kung ano yung gusto mong buhay, ano ba gusto mong buhay. Masaya, masiyahin ka, successful, active, energetic, always naka-smile, ma-enjoy mo yung buhay, and achiever, and always optimistic and positibo ang buhay mo. No? Positive ang buhay. At maliwanag ang path na tinatahak mo. Kita niyo, maliwanag to. And then, full of vitality. You're strong. You're followed by success. You're always successful, or succeed ka sa mga goals mo. Ganon, no? And talented. The sun eh. And superior ka. Hindi ka mapigilan, hindi ka magpadlang, hindi ka magpaharang-harang. Hindi ka maharangan ng mga gusto mong harang, mga hadlang sa mga plano mo, sa mga goals mo sa buhay mo. Kasi may mga tao talagang gusto mga hadlang, kay nainggit ba? Kay greedy ba? Ganon. So, yan. Maging ano ka, yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo, yun. Victorious ka, triumphant. Pwedeng na public eye, o triumphant, victorious. At hindi nito ang isipan mo, hindi nadidistract. At may mag-offer na sa'yo ng cup of love, o meron ng shooters. Meron ng mga maglakas loob o courageous na mag-offer ng cup of love. See? And yan ang inaantay mo. Yung may mag-offer ng cup of love. You're waiting for that. At ma-release mo na at ma-let go yung ano yan. Ano yan? Yung mga ginawang witchcraft, mga tinrabaho, pinatrabaho na witchcraft
Black magic, may bungo. Dark magic against sa'yo ba? At maging good looking, mag-blooming ka na, always attractive, may kumpiyansa sa sarili, positive, ganyan. So, ano nga ba ang darating sa'yo na offers? Sino kaya ng offer? Upright na to. Palang pa to eh. Tingnan natin. Upright talaga. Offers. Nakasikatan to, guys. O positive life or inspired or maging famous ka. May mga tao kasi gusto maging famous. Meron din naman na, ay, wag na. No? Yung, may mga tao kasi marunong makontento marunong makontento ba? Kahit hindi sikat, eh okay lang. Kagaya sa akin. Well. May mga tao na gustong-gusto nila sikat sila. Gagawin ang lahat para sumikat at magbinta ng kaluluwa nila. May mga ganun, di ba? Magsanla silang kaluluwa nila para sumikat. May ganun. Pero meron din tao na, ay, okay lang kahit di ako sikat. Maganon. Isa na ako doon. Okay lang kahit di ako sikat. Wala sikap lang sa buhay para sa yung secured or stable financially. Yung ganon, at least pinagsikapan, hindi galing sa pandaraya, hindi galing sa panlalamang, no? Yung kinikita. Well, the hangman. Ano to eh? Yung manatili ka sa kanya. Nakatali ka sa kanya. Manatili ka sa kanya. Yan ang offer. Manatili kang blessed. Manatili ka na in a relationship sa kanya. Magte-take siya ng action. Ito na passionate siya. Excited pa nga eh. Na mag-take na action. Nanginayang kasi ito eh. Kung hindi siya mag-take na action, sayang. Sabihin niya siguro sayang. Bakit anong pinahiniyangan na sa'yo? Karma. Kasi nakakarma yung mga gumagawa sa'yo ng kasalbayan. Nakakarma doon, niwala siya sa karma. Karma ritual yun. Mga ginagawa ng karma ritual, kaya nakakarma yung iba. No? Pero yun pala, deceit lang din. Umaga na siguro napaparusahan. Nakakarma daw eh, sabi niya. Yun siguro paniniwala niya. Ako kasi hindi ako naniniwala sa karma. Kasi kahit wala ka namang ginawa, nakagagawa nila, manotice nyo, yun nga lang na, kumbaga set up ng iba yan. Sample yun. Trigger ka nila. Pag nagalit ka, ikaw na daw yung masama. O gagawin ka na lang karma ritual, witchcraft. Tapos pag napinsala ka, sabihin nila na karma. Yan daw yung karma. At sa Bible, wala kasing karma. Di sana kung may karma, hindi yung masasamang tao, yung mga kurakot, yung tunay na mga masasama, di sana na karma na, no? Pero mukhang sila pa nag-enjoy sa buhay nila, no? Mayroon talaga parusa ng Diyos.
At alam yung parusa ng Diyos. Doon sa kabilang buhay, may parusa ang Diyos. Well, so yan daw, no? Nakakarama daw yung mga namiminsala sa'yo, no? Yun ang pinanghinayangan niya sa'yo. Ano pa pinanghinayangan niya sa'yo? Inayang siya. Kaya dahil lang dyan. Baka siya yung isang nakarama. Oh, well. Queen of Swords. And Ten of Pentacles. Kasi may self-love ka, may boundary, may self-worth. Yun ang pinahinayangan niya sa'yo. Marunong ka mag-cut off, mag-block. Mahal mong sarili mo eh. And dahil ikaw ang gusto niyang makasama or iniisip niya pag ikaw yung asawa niya, kumpleto ang buhay niya. Mamuhay siya ng kumpleto at prosperous, kumpleto, walang kulang. Yan, walang kulang. Kasi tingnan natin. Ang tanong, upright ba to? Palang pa eh. Ay, palang na. Ano ba yun? Ay, upright na siya. Upright din. Kasi, talagang ano siya sa'yo, yung strong yung will nito. Strong ang will niya and determined pa siya na ma-reunite kayo, na magtagumpay, na pangasawa ka, na bumuo kayo ng pamilya. There's Ten of Pentacles. Kasi gusto ka niyo mapangasawa, no? Ikaw talaga ang gusto niyo mapangasawa, yung magkaroon ng new beginning sa inyo. Ayun. Kaya alam niyang kumpleto ang buhay niya na pag napangasawa ka niya. Kasi strong ang will niya din talaga. Determined siya. Kumbaga gustong-gusto ka niya talaga mapangasawa. O, di ba? Bakit ang nakita niya sa'yo? Na gusto ka niya mapangasawa. Na okay lang sa'yo kahit na, kasi may ano pa dito, Queen of Swords, na okay lang sa'yo kahit na hindi kayo ma-unite, hindi mo siya maging partner, hindi siya makatulog, parang na-stress siya or hindi relax yung isipan niya, parang hindi mapanatag yung kalooban niya na okay lang sa'yo, hindi niya matanggap na okay lang sa'yo na hindi kayo magkatuluyan. Kailangan pilitin mo nga naman. Tanggapin mo na lang. Kung hindi kayo, hindi. Di ba? Siya itong hindi makatulog. Hindi ma-relax yung isipan niya. Ay okay lang sa'yo na hindi kayo magkatuluyan. Bakit? Dahil natingga, dahil nalimitahan, dahil nakokontrol, dahil hindi mo pinipili na ma-unite kayo, mga ganun ba. So, more information. Dahil you're not so goal-driven na ma-unite kayo, kasi hindi mo goal na ma-unite kayo. You're not determined, you're not
like a hunter, no? Na willing na ma-unite kayo. Para nakaramdam din siya ng insecurities for sure. Pagka ganun. Pagdating naman sa mga kaaway mo, ano mangyari sa kaaway mo? Namatay na ba? Hindi pa. Dating sa hidden enemies mo, matay na ba? Oh, sa mga hidden enemies mo, matay na sila. Malaking kaluwagan yan, uy. Pagka gano'n. Sino papatay sa kanila? Jesus Christ. O, papatay na sila ng Jesus Christ. Yung mga hidden enemies mo. Ano ba yung mga hidden enemies mo na yun? Mga witches, wizard, warlock. Witches, wizard, warlock. So, yung mga hidden enemies mo. Mga enemies. Hidden enemies. Mas ano pa nga yan eh. Mas okay pa nga yun. Alam mo yung nagbubungangaan lang kayo. Yung nagdadaldalan, kaaway bunganga lang. Ganon. Kaysa dun sa mga hidden enemies na dahil lang sa hindi, dahil lang sa greediness nila, maminsala sila. Gagawa ng mga deceit. Witchcraft, di ba? Sa akin, kung bungangaan, wala na yun, nakakalimutan. Pag ano, wala na eh, sa akin. Mayroon ba nagtanong dati sa akin, sa pretel nun eh. Mayroong nag-approach sa akin. Nagkasakutan daw kami. Basta, sabi ko, ha? Kailan ba? Sabi na, kalimutan mo na. Hindi ko na matandaan mukha niya eh. Natagal na siguro. Hindi ko siya pagdala. Ay! Wala na sa akin yun. Mga ganun-ganun. Wala na sa akin yun. Kung mga ganun yun sa akin, kung mga ganun, bungangan, wala na yun. Magkano kalimutan ko din naman yun. Pagka naalala eh, tawa pa ako yan. Pero kadalasan talaga pag mga ganon, sila din naman talaga nang uuna. At may ano kasi ako noon, may mga palipad hangin ba, kaya irritable ako. Kunting kibot lang, ay, nagalit na talaga ako. Pero sila nang uuna, hindi naman ako. Okay, hindi din naman talaga maganda intention nila. Meron naman minsan na misunderstood lang ba, nagkasagutan, nag-away sa bungangaan ba, kasi nagkaroon ng misunderstanding, yung ganon. So let's see. Lamig na. Ano yung naisabihin sa'yo ng person mo? Ng person na, parang hindi mo pa person tayo. Yung person na, saan na ba yung energy niya? Itong person na to na gusto kanya mapangasawa. Mukhang pa-upright to. Teka nga. Upright ba yun? Upright, para sure. Upright. Naramdaman nyo yung energy mo. Ano daw kayo eh? Connected energetically. Or yung energy nyo connected sa isa't isa. O nararamdaman yung energy mo, maaaring naramdaman mo din yung energy niya. Or else, nasisend na sa'yo yung isip niya ba? Para bang, ano ba yung tawag doon? Merong abilities na
psychic abilities. Yung kung ano iniisip niya, kasi lalo kung mag-lover kayo, kaso lang mukhang hindi naman kayo mag-on ngayon eh. Naiisip mo din. Kung ano naramdaman niya, naramdaman mo din. Kung ano naisip mo, isip niya din. Kung ano yung naramdaman niya, kung ano yung naramdaman mo, naramdaman niya din. Yung parang ganun ba? So, kung nautugan ka sa kanya, nautugan din siya sa'yo. Kung nautugan siya sa'yo, nautugan din sa kanya. Isang example yan. So, ano yung kasi naramdaman niyo yung isa't isa, yung energy ng isa't isa eh. Connected eh, energetically. Diba? Yun ang gusto nang sabihin sa'yo. So, kung iniisip niya nagsisex kayo, iniisip mo din na nagsisex kayo. Ganun yun. No? Connected energetically. So, gumagana yung senses nyo. Ano yung, ano pang naisabihin sa'yo ng person na yan? Yung person na yan sa'yo. Mag-raise daw siya kaya gusto ko niya mapangasawa, ganun. O, diba? Gusto niya maging responsible na asawa sa'yo. Bakit? Gusto niya maging asawa ka. Then, explain na pala doon. More information. Kasi naliwanagan na siya, nag-introspect siya. Or, ano ba to? Siya ba to nag-introspect? Hindi. Kasi ano ka, ikaw to, introvert ka. Kasi introvert ka. So, yun ang gusto niya din sa'yo, introvert ka. Introvert ka daw. Baka mahilig ka magkulong sa kuweba. Mahilig ka magkulong sa bahay niyo. Parang balay nun. Alam niyo yung balay nun ng gagamba? Yan. Sa loob na ng bahay. Balay nun ba? No? Hindi ka chismusa. Hindi ka gaya ng mga chismusa na mahilig mga pitbahay, pumunta sa ibang bahay, tsaka makapagchismisan. And then, ano pa? Kasi, naramdaman niya sa'yo yung soul connection. Yan. Feeling at home siya sa'yo. Parang napaka-peaceful ng buhay niya kasama ka. There's balance, harmony. Yan. Pag ikaw kasama niya. So, yan, ito na lamang for Libra.